Gusto kong ipaliwanag yung aking suporta doon sa proposal ni Secretary Ralph Recto ng Department of Finance na ilipat at gamitin ang idle funds ng PhilHealth at ng PBIC sa National Treasury upang magamit ito doon sa mga unprogrammed projects na makakapaglikha ng makakatulong sa ekonomiya. Ang sinasabi ng iba, bakit daw gagamitin yung pondo ng PhilHealth? Para daw sa benepisyo dapat yon. Una-una ganito, hindi maaapektuhan ang benepisyo na nakukuha ng mga Pilipino sa PhilHealth. Kasi meron ng 500 billion na buffer na pondo ang PhilHealth. So, hindi ito mauubusan. At buwan-buwan naman ay nagkakaroon ng koleksyon ang PhilHealth. At kada taon naman ay nagbibigay din ang PCSO at saka ang PAGCOR ng karagdagang pondo para sa PhilHealth. Kaya nga sa kauna-unahang pagkakataon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay naipatupad first time na ipatupad ang 100% universal healthcare. Ang ibig sabihin nito ay lahat ng Pilipino ay covered na ngayon ng PhilHealth. Dati kasi kung miyembro ka lang na nagko-contribute ka ng premium monthly, ay ikaw lang yung covered ng PhilHealth. Ngayon hindi na. Under the universal healthcare law ay dapat lahat ng Pilipino ay covered na. At yan ay naipatupad sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin nito, pag ikaw ay na-hospital, ay automatic covered ka na ng PhilHealth. Kahit hindi ka wala kang ID ng PhilHealth. At kinakailangan lang ay magrehistro lang online. Pag nandun ka na sa hospital, i-rehistro lang yun online at ikaw ay makukover na ng PhilHealth. Ang tanging kailangan lang doon, patunayan mo lang na Pilipino ka. Na meron kang kahit na anong identification na ikaw talaga ay Pilipino. At hindi lamang yon. Hindi pumayag si Pangulong Bongbong Marcos na taasan ang premium ng PhilHealth. Hindi niya ito in-increase. Di ba merong plano ng nakaraan administrasyon na ito ay increase. Hindi ito ipinatupad ni President Bongbong Marcos. Bagkus ay itinaas pa ang benepisyo. Kasi dati, 20% lamang ang coverage ng PhilHealth. Plus, yung members lang. Yung card-bearing members lang. Ngayon, kay Presidente Bongbong Marcos, naging 30% ang coverage ng subsidy ng PhilHealth and every Filipino is covered na. Every Filipino is covered. Kaya napakaganda. Hindi lamang yon, tumaas din yung mga iba-ibang benepisyo kagaya ng breast cancer. Kasi napakaraming mga Pilipino, mga babae ang apektado ng breast cancer. Dati ay 100,000 lamang ang coverage ng binibigay ng PhilHealth sa benepisyo ng breast cancer. Ngayon, ay ginawa ito, pinag-aralan kasi kung magkano talaga nagagastos niyan, ay itinaas yan sa 1.4 million pesos. Di ba napakalaki ng diferensya ng itinaas from 100,000 to 1.4 million. At hindi lamang yon. Yung dati ay hindi covered yung mga maintenance medicine kagaya ng sa diabetes, high blood, yan ay malaking benepisyo para doon sa ating mga senior citizen lalo na yan ay libre. Basta merong reseta ng doktor na talagang kailangan mo yung gamot na yan at ikaw ay nakarehistro sa online man lamang, magparehistro lamang na ikaw ay nangangailangan ng mga maintenance medicine. At yan ay merong mga sangay ang mga PhilHealth, mga sangay ang PhilHealth sa kung saan sa mga rehiyon at probinsya at mga bayan-bayan. At yan lamang ay magparehistro lamang doon at ipakita yung proof ng
prescription at ikaw ay mabibigyan na ng maintenance medicine. Dati wala yan. Napakalaki ng inilawak ng idinagdag na mga benepisyo ng PhilHealth at despite na hindi nagtaas ng premium. At gusto ko rin ipaliwanag na yung 89.9 billion na pondo idle funds ng PhilHealth ay hindi galing sa kontribusyon ng mga members, kundi ito ay galing sa mga subsidy ng gobyerno na hindi naman nagamit. Saan ang galing yan? Sa PAGCOR at saka sa PCSO. Ngayon, ang katwiran ng Department of Finance dyan, gamitin natin yung idle funds na yan kasi hindi nyo ba alam na hindi na nga ito na nagagamit. Bagkus na hindi ito nagagamit, nagbabayad pa ng interest ang ating bangko ng gobyerno. Hindi na nga nagagamit, nagbabayad pa tayo ng interest. So, ang pinakamaganda dyan, gamitin yung pondo doon sa mga proyekto na makakapaglikha ng trabaho. Dahil ng trabaho, yan ang makakapagresolba sa kahirapan, sa poverty. Ang tinataya ni Secretary Ralph Recto na it can create 600,000 jobs pagka yung pondo na yan ay ginamit doon sa mga proyekto na mga hindi program. Ang ibig sabihin ng unprogram ay yung hindi nakasama doon sa GAA or yung General Appropriations Act, pero tinatalaga na ito ay makakabuti sa ekonomiya at makakatulong sa mga kababayan natin at makakapaglikha ng daan-daan libong trabaho. Kaya ito ay sinusuportahan ko yung pag-transfer ng idle funds ng PhilHealth. At ganun din yung PDIC. Mas malaki yung sa PDIC. Kaya malaki ang maitutulong nito kung gagamitin na yan. Kesa sa yan ay nakaimbak sa bangko at binabayaran pa natin ng interest. Kaya ako ay sumusuporta ng todo-todo dyan sa panukala, dyan sa plano ni Secretary Ralph Recto ng Department of Finance. Maniwala kayo, kinakailangan natin gawin yan sapagkat makakabawas yan sa ating poverty incidence. Makakapaglikha tayo ng maraming trabaho. At alalahanin ninyo, ang pagbababa ng poverty ay trabaho lamang ang kinakailangan. Kaya ito ay dapat natin gawin. Tama lang na ilipat yung pondo upang magamit at makapaglikha ng trabaho. Maraming salamat.